Doon lang sa kabilang kanto! Sasama ako sa kolehiyo. Tingnan niyo ako, ang laruan sa campus. Kumusta? Uy, kita na lang tayo sa sayawan, ha? Oo na, Mr. Baduy. Uy, teka nga pala, ganito. Kapag napunta kayo sa Sunnyside Daycare, pakisabi na lang na nakauwi na si Woody. Galing ka dun sa Sunnyside? Pero, paano ka nakatakas? Naku, hindi madali kasi... Anong paano nakatakas? Ang Sunnyside ay lugar ng lungkot at paghihirap. Pinamumunuan ng masamang oso na amoy strawberries. Si Lotso? Mukha lang siyang mabait at masiyahin sa labas. Pero ang loob niya parang halimaw. Pero, paano niyo nalaman yun? Si Chuckles, siya na ang magkakwento. Oo, kilala ko si Lotso. Mabait siyang laruan. Kaibigan. Siya at ako, iisa lang ang bata namin. Si Daisy. Nandun ako nung inilabas niya sa kahon si Lotso. Minahal kaming lahat ni Daisy. Pero si Lotso, siya ang espesyal. Ginawa nila ang lahat ng magkasama. Wala na akong nakitang bata at laruan na ganun magmahalan. Isang araw, namasyal kaming lahat. Huminto sa kung saan, naglaro ng sandali. Pagkatapos kumain, nakatulog si Daisy. At hindi na siya bumalik pa. Pero ayaw pang sumuko ni Lotso. Natagalan kami, pero nakabalik kami sa bahay ni na Daisy. Pero nung dumating kami, huli na ang lahat. May nagbago sa ugali ni Lotso nung araw na yon. Mayroong nasira. Pinalitan niya na tayo. Tara na! Hindi, pinalitan ka niya! Pinalitan niya tayong lahat! Hindi niyo ba nakita? Hindi ka na niya mahal. Kaya halika na! Para kaming mga ligaw, pinabayaan, walang nagmahal, walang may gusto. Tapos nakita namin ang Sunnyside. At hindi ko na naging kaibigan si Lotso. Hindi siya kaibigan ng kahit sino. Naghari siya sa Sunnyside at gumawa ng mga patakaran. Pero, paano ka nakatakas? Nasira ako. Nakita ako ni Bonnie at inuwi rito. Yung ibang mga laruan hindi na sinuwerte. Hindi tama ang mga ginawa ni Lotso. Ang mga bagong laruan doon, wala ng pag-asa. Pero, nandun ang mga kaibigan ko. Hindi ka pwedeng bumalik doon. Pag bumalik ka, para ka na rin nagpakamatay. At paano na lang si Anne?